Magandang araw sa lahat. Nilalagnat ako. Maginaw na gusto mo magkumot. Ang ginaw-ginaw talaga. Mula sa Pilipinas pa ito nung nagbakasyon ako. Nag-okay naman kasi iniinuman ko ng gamot. Pagdating ko na dito, siguro sa araw-araw trabaho, walang pahinga. Kahit gusto mo magpahinga, magkumot, wala kang choice. Trabaho talaga. Kasi wala naman leave. Yung mag-leave ka sana kahit isang araw or 2 days, wala naman. Ang amo rin wala naman din kahit may sakit ka. Tatawagin ka. Di ba? Ang hirap. Kaya, ganito, tiis-tiis. Mahirap talaga pag may sakit ka, kaya yun. Ang iniinom ko lang tubig. Ayan to. Kasi mainit kasi talaga. Pero gustong gusto ko yung mainit. Parang gusto ko magbilad sa init, pero sa araw, pero hindi rin yun maganda. Ang lamig pa naman ng aircon nila. Dito lang ako sa kusina. Pag may gawin ako doon, saka ako punta doon sa may aircon. Di nila pinapatay ang AC. Ang lamig-lamig. Summer kasi dito mainit. Worried naman ako na puro may sakit. Gamot na lang. Kasi may doktor na nagsasabi na hindi porket may maintenance ka. Kasi nga yung mga gamot, may chemicals yun. Yung sakit na ginagamot mo, parang yung lalong, halimbawa may organ, parang mas lalong pinapatay niya yung organ na yun kasi nga yung gamot may chemicals. Kung humihinto lang siya pero parang painkiller lang yung gamot. Kaya minsan hindi ako nagtitik ng maintenance ko. Ano lang, pag talagang masyadong makirot na yung ulo ko, yun. Mag-take na lang ako ng Panadol or ano man dyan na gamot sa sakit ng ulo. Kaya mas maganda talaga yung more on gulay. May konti lang kanin, ganun. Or isda, karning manok na yung yung sa breast, ganun. Pero ang gustong-gusto kasi natin yung buto-buto ng manok na may masarap sipsipin. Pero ang advice talaga is mas maganda yung healthy yung breast ng manok. So, isda na lang, gulay, ganun. Pero kung walang pambili, wala pang sahod, ayun, kung anong meron, kanin, pero kunting kanin lang. Kasi tinapay, pareho lang naman din, kahit brown bread man yan or ano man yan. Parehong carbohydrates. At kahit kahit brown rice is rice pa rin yan. Mataas ang glycemics ng kanin. Kahit anong kanin yan, mapa-brown man or anong kanin or red rice man yan, pareho lang din. So yun, minsan pag may pera ako, gulay-gulay na lang. I-steam ko na lang. Ito. Ganito. Minsan yung cabbage, ganun. Yun lang naman yung mga gulay dito. Ampalaya, ganun. Ihalo sa itlog. Ganun. Kaya, ang hirap talaga buhay OFW. So, hindi lang sa aking pamilya, kung sino man dyan ang pamilya ninyo or member ng pamilya ninyo na nasa abroad. Kung magpadala sila, dapat yung mga nasa Pilipinas, pahalagaan nila every single cents ng pinapadala sa inyo. Kasi kami dito pag magkasakit, walang kasama, sarili lang namin. Sorry, nag-emotion ako, pero okay lang yun. Minsan iniiyakan lang namin pag hindi na kaya. But most of the time, tiis talaga. Kaya yan. Sa mga tulad kong may maintenance, more on gulay na lang tayo. Tsaka tubig.
Ilang ganito ang naubos ko sa isang araw. Wala naman din daw masama pag malamig. Pero mas maganda yung warm water or room temperature. Pero ako medyo malamig talaga yung iniinom ko. Yan lang, share ko lang. Yung makarelate. Pero ganun lang talaga ang buhay. Nabuhay tayo sa mundo na tiis-tiis para sa pamilya, para sa future ng mga anak. Kaya mga anak dyan na nag-aaral, study hard para makamit nyo ang inyong mga pangarap. Dahil kung wala man kaming ipamana sa inyo na yung mga lupa or ano man yan, sasakyan or ano man dyan, basta't mag-aral kayong mabuti. Malaki din yan na magagamit nyo in the future kung makatapos ka ng pag-aaral. Yan lang. God bless.